Ay mabulay po ang Master of Ceremony ngayong araw. Ngayon po ating pong gaganapin ang contract signing of 150 spares dito sa lungsod ng Maynila. Ganun din po ang orientation at deployment. Para po simulan ang ating programa, inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo para sa isang panalangin. Ang Buwan ng Kabataan 2026 na may talbang Alpas 2026, malaya sa pangarap, matapang sa pagkilos. Upang formal na simula ng ating programa, tinatawagan ko po ang Butihing Director ng Youth Development and Welfare Bureau, Director Jan Daniel M. Lino. Isang taos-pusong pagpupugay sa ating minamahal na alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa ating Vice Mayor Angela Leishi Atienza, sa ating partner Manila Public Employment Service Office or PESA Manila sa pamumuno ni Director Hiroshi Omega Jr., sa ating katuwang sa pagsusulong ng kapakanan at antas ng kabataan, ang ating SK Federation President ating SK Federation President of Manila, Councilor Juliana Reylian Ibay, at sa mga special workforce, hired applicants, magandang umaga po sa inyong lahat. Una sa lahat, palakpakan po natin ang ating mga special workforce. Palakpakan po natin. Alam ko, hindi na rin madali ang pag-abot ninyo sa araw na ito. Marami sa inyo ang dumaan sa iba't ibang pagsubok, ngunit pinili niyong huwag sumuko. Ngayon, narito kayo upang matuto at makatulong. Workforce po ay isa sa mga programa natin ngayong buwan ng kabataan na may temang Alpas 2026, malaya sa pangarap, matapang sa pagkilos. Kung i-connect natin ang Alpas sa special workforce, ito ay sumisimbolo sa paglaya. Palayain ng mga kabataan mula sa kahirapan at kawalan ng oportunidad. Pag-angat, bigyan kayo ng mas matibay na kasanayan at karanasan at pag-usbong. Imayhanda kayo sa mas sustainable at mas naunlad na kinabukasan. Naway maging simula ito ng mas marami pang tagumpay sa inyong buhay. Sana balang araw kayo naman ang magiging inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga kabataang Manileño. Muli, congratulations, Special Workforce. Maraming salamat sa ating mga partners na patuloy na sumusuporta sa mga proyektong pangkabataan. Mabuhay ang kabataang Manileño at tandaan natin, ang bawat pagkakataon ay nagiging espesyal kapag pinaghahandaan at pinaghihirapan. Lagi-lagi para sa Diyos, bayan at kabataan. Maraming salamat po. Nangyayang po po ang ating Butihing Council, Juliana Ray M. Iban. Maraming salamat po. Good morning to you all and isang mainit na pagbati po sa ating alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso, sa ating vice-alkalde, Vice Mayor Chia Atienza, sa ating PESO Director OIC, Mr. Johnny Roche Omega Jr., pati na rin po sa ating Youth Development and Welfare Bureau Director OIC, Mr. John Daniel Lino, sa lahat po ng ating panauhin at higit sa lahat sa inyo po mga bagong hirees po. You know, today is more than just about employment. It's about, opening doors to new opportunities. And given po na ang tema po ng ating Youth Month is Alpas. Alpas meaning to break free. Breaking free from fear, breaking free from doubt, and breaking free from thinking that your circumstances define your capabilities. You know, the worst thing you can do to yourself is to allow yourself to believe that you are a bird inside a cage. I'm here to tell you that you are not. You are a bird meant to soar high. You are a bird meant to fly. And that's exactly what Alpas is all about. Breaking free from everything that you believe is not being possible. And now, minimum basic needs po natin. One of our minimum basic needs is livelihood. So, I'm grateful that the City Government of Manila alongside our partners is here to give you that. And nakaangkla din po to sa gusto po ng ating alkalde na bawat Manileño po ay merong minimum basic needs. Because that's the forefront of how we are to succeed in life. And I'm grateful na He's given us just that. So maraming salamat po sa City Government of Manila. Maraming salamat po sa lahat ng ating partners. And mabuhay po kayo, kabataang Manileño, dahil kayong kabataang Manileño ay ang pag-asa ng ating bayan. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.
Maraming salamat po, Honorable Juliana Ray Yanan M. All watch this. And now, let us welcome the Honorable Mayor Francisco Esco Moreno Domagoso and Honorable Vice Mayor Elaine G. Atienza. And now, para po sa isang mensahe ng ating butiki, Vice Mayor for Career Readiness Message and Introduction to the Honorable Mayor, may I call on Honorable Vice Mayor Angela Lay G. Atienza. Magandang umaga sa inyo. Pasensya na yung boses ko, masyado akong kulang kahapon. But anyway, itong programang to nagpapakita na tunay yung malasakit ng ating alkalde sa inyo. Dahil para sa kanya importante na bibigyan ng oportunidad ang lahat ng mga sektor dito at kasama po ang mga kabataan. Kaya, hindi ko naahabaan ito at ibibigay ko po ang mikropono sa ating magaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Domagoso. Thank you very much Vice Mayor at sa ating Lucial SK Federation, Yan Ibay, kay Hero sa ating peso na nangangayaya. Parang maliit yung damit mo. Wala. Hindi nangangayaya. Sa paglaba, tingin ko kurog lang. Mikli. At siyempre kay John Daniel Lino, ang ating youth. And sa inyo lahat ito, mga kabataan, mga batang Maynila, good morning! Well, ito ay isa sa mga programa ng lungsod ng Maynila kung saan makapagbigay ng extra income, lalong-lalo na sa mga yung nag-eskwela. Siyempre, of course, yung mga out of school youth din. But at the same manner, the one who's going to school, at least for 11 days, no? 11 days na. Or di kahit pa paano, may makitatabi kayo. On top of the program of the city government, I don't know if you are familiar, kung kayo nag-aaral sa UDM, o nag-aaral sa PLN, at saka kung ikaw ay K-12 students, nung first term ko as mayor, 2019-2022, we came up with an idea para sa mga mag-aaral ng UDM at PLN. At nung nakakita pa ako na sobra, isinama ko na yung K-12 na nagbibigay ng student allowance. O mas kilala nyo yata, SAC. SAC yata. Pero sa student allowance program for our students in 2 university and K-12. No? Para kahit pa paano, yung mga may hirap natin mga mag-aral, kung wala mang baon, at least makapasok dahil may pamasahe. Ayoko kasi maging dahilan, hindi makapasok, wala nang baon, wala pang pamasahe. Kaya inisip namin yung programa na yun. At itong termino ko na ito, ay pinagpatuloy natin yung ganyung programa. At the same manner, simultaneously, we keep on training out-of-school youth or mothers and fathers who wanted to have extra skills for work and maaari kapag buhay under MDSW. Kaya kung napapanood ko sa Facebook, every quarter, meron tayong graduates for skills training under MDSW. Because we always wanted to provide jobs and promote Manileños. Ipalaganap yung skills, capabilities ng mga taga
lungsod ng Maynila para maging attractive sa mga negosyante at i-hire yung mga taga-Maynila. Because the policy of the city is to continue to focus on MBN. MBN, minimum basic needs. It speaks of housing, education, healthcare, and jobs. Kaya gusto ko talaga balik dito muli ang mga negosyante at itangos ko ng ilong na i-alok yung mga batang Maynila na itong mga inuwagan ko sa kanilang mga individual ay fully trained by TESDA and MDS. Here we are today is to give an additional effort of the city government to create some extra cash sa mga batang Maynila in return of an 11-day work. So it will continue, kapalaking pa rin namin at nakikita ninyo naman dito sa inyong harapan, World Kabataan din ang namumuno sa programa. Kaya we will not stop, we try to really find a way na maibsan, wasan, magkaroon ng panataga yung mga suliranin ng mag-resolva o maibsan yung mga suliranin ng ating pamilya. So congratulations sa yung mga napili. Galingan ninyo. Sayang nyo. Ang Diyos. May patuloy tayo, Orme! Steady lang tayo sa Manila. Chill lang tayo. Don't panic. It's organic. Basta magbubuti ako, pipilitin kong maging mahina at masinga. Hindi tayo titigil na gumawa ng paraan. Lalo na, yung aking mga paborito, yung mga lolo at lola ninyo, yun, spoiled sa akin yun. Huwag kayo masyado magseselos. Dahil una-una lang yan. Magdadating din kayo ng sektor na yun. Pagdamin tayo, inibigyan ko ng konting kilya, yung inyong mga nanay, tatay, lolo at lola. Yung mga iparamdam ko sa kanila na mahal sila ng pamahalang lungsod. Kasi man ba tayo ng mga kabataan, hindi tayo nag-iisip, hindi tayo nag-iisip sa pag-iisip ng mga bagay na kapag-pakilaman. Kaya wala na ako ipag-request, hindi galingan nyo lang kung anong tasking or field of undertaking ang may aatang sa inyo. Kaya nyo ba yun? Kaya po, Orme! Parang kumain na ba kayo? Hindi ba kayo kumakain? Sino yung nag-alusan na? Walang Sino hindi pa kumakain? Kasa kamay. Sabi. I love you. I love you. Nahiya pa kayo ha. Basta mahal ko. At sarap, Orme! Basta mabubuti tayo, ha? Mag-aaral kayo, kung kayo nag-aaral. Lagi niyo magiging katawang pangalan. Uy, ako lang, baka lang maisipan nyo. Kung kayo nag-aaral nyo, matapos kayo ng kolehiyo. If you wanna go further, you wanna be a doctor, you wanna be a nurse, medtech, and so on and so on. As we speak, your city government is building pamatasan lungsod ng Manila College of Medicine. Building. Ngayon, meron ngayong College of Medicine sa PLM. Pero nakaka ng 300 every year. Sino may kaya natin? Pero pagkatapos natin itong tinatayo natin sa Rosemary Park, 5-story, dedicated lang ito, particular, na tayo makapag-produce ng mas maraming medical professionals. It can now accommodate about
5,000 individuals. Halos buong populasyon ng PLM para doon lang. So that is the future of your city. To be part of the nation-building approach sa ating bansa. Lose more medical professionals. Itinatangos naman natin ang ilog sapagkat na ipagmamalaki natin yung kalidad ng graduates ng PLM. Marami sa kanila, lagi nasa top 10, di pa aktual pa umisa. Kaya sulit na tosgasan ng pamahalaan at patuloy natin yung pupunan. Okay? So baka later on, in a year or two, magbukas yun, tapos natin cross finger ng 2 taon, magsisimula yun. At least mayanda nyo yung sarili. Or, kung meron pa kayo ng kababatang kapatid, pwede nyo lang bumisip. Baka gusto mo mag-doktor, balikan mo na ngayon, habang high school ka, para ma-accommodate ka sa field. So, mag-iingat kayo. Ha? Eto na to. Ito naman ko na. Excited pa kayo? Yes! Gutom na gutom kayo. Alam yan ngayong araw na ito dahil sa bad weather. Nakakantok. Anyway, we see you. Go on with this. Maraming salamat po, Honorable Mayor Francisco Escom Moreno Domagoso. Ngayon po, ating pong masasaksihan ang pagpirma po ng internship agreement ng City of Manila represented by the Honorable Mayor Francisco Escom Moreno Domagoso sa pagitan ng 150 Manila Express employee. Witnessed by the Honorable Vice Mayor Angela Lee G. Atienza, Councilor Yanyan Ibay, Director John Daniel M. Lino, and Director Jan Hiroshi Umeda. Marami mo nga. Sino mo? Ayan. Once again, thank you so much po, Honorable Mayor Francisco Escom Moreno Domagoso.